Mabilis at walang pagdadalawang isip ang pag-atake ni Juyuk sa mga halimaw, na parang kinakatuwa niya ang kanyang ginagawa. Kahit saang direksyon sumusugod ang mga halimaw, ay nasa salag niya ang pag-atake nito at napapatay niya ang mga ito sa isang hiwa lang ng espada. Naalala ni Juyuk ang kanyang naging buhay noon, na kailangan marunong ka gumamit ng kahit anong bagay sa paligid, para maging sandata. Habang inaalala niya ang nakaraan, ay biglang may isang halimaw na tumalon sa kanyang likuran. Ngunit kaagad niya itong napansin, at mabilis na nailagan ang ginawang pag-atake. Napansin ni Juyuk na simple lang ang estilo ng kanilang pag-atake, kaya naisip niya na isa lamang itong NPC, na maganda ang pagkakagawa. Hindi makapaniwala si Instructor Kim sa kanyang nakikita, isang ordinaryong espada lamang ang binigay niya kay Juyuk. Pero para bang nilalamon ng espada ang lahat ng mga halimaw sa paligid. Hindi inaasahan ng mga kaklase ni Juyuk, na ganun lang niya kadali matatalo ang mga halimaw, manghang-mangha sila sa estilo at husay ni Juyuk sa pakikipaglaban. Nang matapos ang laban, ay pinaalala ni Juyuk kay Instructor Kim ang ginawa nitong pangako, at ang gusto niya ay payagan siyang makapasok sa Constellations Room. Nang hapon na iyon, natapos ang araw ng klase, at inabisuhan sila ni Instructor Kim na magpahinga, dahil nakakapagod ang kanilang unang araw ng pagpasok. Si Juyuk ay tila hindi na makatayo sa kanyang upuan sa sobrang haba ng klase, kaya naisip niya na pagkatapos niya makuha ang kailangan niya, ay aalis na siya agad. Pero napag-isip-isip niya, na hindi naman niya ni minsan nasubukan magturo o pumasok sa eskwelahan noon. Padilim na nang nakalabas sila sa gusali, at natuwa naman siya sa nakuha niya na impormasyon kahit na sobrang haba at nakakabagot ito. Interesado siya sa istorya ng constellations dahil walang ganoon sa buhay niya sa nakaraan. Napag-alaman niya na ang constellation ay isang termino para sa mga nilalang na nakapagtatag ng magandang katayuan, at lumaon ay naging mga Diyos. Ang mga constellations ang nagbibigay sa mga hunters ng holy relics, o banal na sandata na nagtataglay ng kanilang kapangyarihan, at ang Valhalla ng Korea, ay pangatlo sa pinakamalaking akademya sa buong mundo, na nagtataglay ng maraming relics ng constellations. Dito ay nagpasya na umuwi agad ng dormitoryo si Juyuk, balak niyang mag-ensayo maigi ng martial arts para mapalakas ang mahina niyang pangangatawan. Ngunit may bigla siyang narinig na boses ng babae na nanggagaling sa kanyang likuran. Paglingon niya ay nakita niya ang isang pamilyar na mukha. Ito ay si Choi Aren. Sa kabilang banda, sa loob ng teacher's office, ay seryosong nag-uusap si Instructor Lee at si Instructor Kim. Hindi pa rin matanggap ni Instructor Kim na natalo lahat ng isang high school na estudyante ang lahat ng mga monsters. Gumawa siya ng 120 na virtual monsters bilang paghahanda sa pagsisimula ng klase, ngunit sa unang araw pa lang, ay naubos lahat ito ng ganun-ganun lang. Hindi rin makapaniwala si Instructor Lee, dahil si Juyuk ay isa palang high school student, at hindi pa nakakatagpo ng totoong halimaw. At para sa kanya, si Juyuk ay isa lamang ordinaryong estudyante, at wala siyang nakikitang espesyal na katangian dito. Sa katunayan ay tiningnan pa niya ang background ni Juyuk, at nakasaad lang dito na lumaki siya sa isang maliit na bahay ampunan. Nagtaka si Instructor Kim nang marinig niya ito, at nasabi niya na baka ang katauhan ni Juyuk ay gawa-gawa lamang. Sagot naman ni Instructor Kim na nagsaliksik na siya at napatunayan niya na totoo at hindi lang ito gawa-gawa. At natanong din niya si Instructor Kim kung sa tingin nito, ay susubukan ba ng isang peke, na pumasok sa Valhalla, at gumawa ng eskandalo sa entrance ceremony. Wala nang ibang nasabi si Instructor Kim kundi ang sumang-ayon. Dito ay napag-usapan din nila ang tungkol sa hinihiling ni Juyuk na pagpasok sa Room of Constellations, sabi ni Instructor Lee, na kalaunan, pagkatapos ng unang semester, ay makakapasok din naman si Juyuk sa Room of Constellations sa unang palapag. Kung kakausapin niya ang headmaster ay siguradong papayag ito na papasukin si Juyuk sa unang basement ng Room of Constellation. Pero hindi siya sigurado kung papayag ito na pumunta si Juyuk sa ibang palapag, lalo na ang panglimang palapag, dahil dati pa ay mahigpit na pinagbabawal na pumunta dito. Nagpasalamat si Instructor Kim sa tulong ni Instructor Lee, pero nag-aalala pa rin siya sa kung anong mangyayari sa susunod na taon, dahil maliban kay Kim Juyuk, ay kabilang din sa klase niya ang 3 sa 5 tanyag na pamilya, at hindi madaling kontrolin kahit na ang isa lang sa kanila. Dito ay nakwento ni Instructor Lee, na sa kabilang klase,
ay nandun ang isang estudyante na galing sa ibang paaralan, at ito ay kabilang sa kilalang pamilya ng Ventrik. Hindi inaasahan ni Instructor Kim na maririnig niya ang pamilyang Ventrik sa eskwelahan nila. Kung hindi siya nagkakamali sa iniisip niya, ay ito ang Ventrik na napatalsik sa ibang academy. Sagot ni Instructor Lee na tama ang hinihinala niya, na ito ay si Rockdale Ventrik, ang batang napatalsik mula sa British Academy, dahil sa ginawa nitong kaguluhan. Pagkatapos marinig iyon ni Instructor Kim, ay napabuntong hininga na lang siya, at nagpasalamat dahil mas maganda pa pala ang klase niya kumpara sa kabila. Balik sa ating bida, pagkalingon ni Juyok ay nakita niya si Oren sa kanyang likuran. Tinanong niya ito kung anong kailangan nito sa kanya. Diretsahang sagot ni Oren na gusto niyang magpaturo ng paraan ni Juyok ng paghawak nito ng espada. Hindi inaasahan ni Juyok na yun ang sasabihin sa kanya ni Oren. Dagdag pa ni Oren na gusto niyang matutunan ang paraan na pinakita ni Juyok sa paggamit nito ng espada. Ngunit diretsahan din siyang tinanggihan ni Juyok. Nung tinanong ito ni Oren kung bakit, ay sabi lang nito na ayaw niyang magturo. At nang makonperma ni Juyok na wala nang iba pang sasabihin si Oren, ay tatalikod na sana ito. Ngunit sinabi ulit ni Oren kay Juyok na gusto nitong magpaturo. Nainis si Juyok at mariin niyang sinabi na wala siyang planong turuan si Oren at kung may problema ba ito sa tenga niya. Kinabukasan, nang makarating sa paaralan si Juyok, nakumpirma niya sa kanyang sarili na bukod sa mahina ang kanyang pangangatawan, ay wala itong taglay na kapangyarihan. Ngunit dito ay naalala niya ang isang bagay na makakalutas sa kanyang problema. Sa pagkakataong ito ay may dalawang tao na lumapit kay Juyok, halatang ang mga tao sa paligid ay naiilang sa kanila. Lumapit kay Juyok ang lalaki at tumayo sa kanyang harapan, at nagpakilala ito bilang si Rockdale Ventrik, ang batang kabilang sa pangunahing pamilya ng mga Ventrik. Prangkahang tinanong nito si Juyok kung gusto ba nitong maging malakas. Kadalasan ay mahihirapan ang sangay na pamilya na makakuha ng malakas na kapangyarihan at makalikom ng yaman. Pero naiiba ang pamilyang Ventrik. Kadalasan, ang isang pamilya ay mayroong S-class na Guardian Constellation na nagpoprotekta sa kanila. Mismong ang Guardian Constellation ang pumipili ng miyembro ng isang pamilya para bigyan ito ng proteksyon at lakas. Pero ang Ventrik family ay may sariling Guardian Constellation na hinahayaan silang mamili ng mga taong hindi nabiyayaan para makipagkontrata sa kanilang Guardian Constellation at mabigyan ng kapangyarihan. Dahil dito, ang sangay ng pamilyang Ventrik ay kasing lakas na rin ng pangunahing pamilya. At dahil sa naiibang pamamaraan nila na ito, ay nagkaroon ng Ventrik family ng malakas na impluwensya sa Europa. At dahil si Rockdale ay suportado ng kanyang pamilya, kaya lumaki ang ulo nito, at naging mayabang. Nasaksihan ni Rockdale ang galing at husay ni Juyok sa pakikipaglaban, kaya gusto niyang sumama ito, at maging kanyang tauhan. Sinabi ni Rockdale kay Juyok na kapag sumama siya, ay dadalhin niya si Juyok sa kanilang Guardian Constellation para mabigyan ng kapangyarihan. Ngunit sinabi lang ni Juyok na wala siyang pakialam, at natawag pa niya si Rockdale na baliw. Nabigla si Rockdale at kailanman ay hindi niya inaasahan na may magmamaliit sa kanya. Kahit ang babae ay nabigla sa mga sinabi ni Juyok. Pilapit ng bahagya ni Rockdale ang kanyang mukha kay Juyok, at tinanong kung tama ba ang mga narinig niya. Ngunit hindi natinag si Juyok at sinabi na tama ang lahat ng kanyang narinig na isa siyang baliw, at sa simula pa lang, ay puro lang siya pasikat. Nagalit ng husto si Rockdale, ngunit bago pa ito makagawa ng aksyon, ay biglang may boses sa likod na nagsasabi na bumalik si Rockdale sa kanyang upuan. Nagalit si Rockdale dahil tinawag siya nito sa buo niyang pangalan. Ngunit paglingon niya ay nakita niya ang may edad na lalaki, at sinasabi nitong wala siya sa British Academy, at kahit gaano pa katanyag ang kanyang pamilya, ay kailangan nitong sumunod sa patakaran ng Valhalla. Napagtanto niya na ang kaharap niya ay ang combat instructor na si Lee Sang-chul, kaya wala na siyang nagawa at lumabas na lang. Ngunit bago siya makalabas ng pinto ay tinawag niya si Juyok, at sinabing hindi pa ito ang huli nilang pagkikita. Nang matapos ang klase at makalabas na sila sa paaralan, ay napagtanto ni Juyok na wala siyang nakuhang magandang impormasyon tungkol sa Constellation's Room, bagkus ay nasangkot pa siya sa isang baliw, at naisip na ginagamit ng mga guild ang mga estudyante at guro, para makapang-recruit. Ngunit sa pagkakataong ito ay narinig niya ang isang pamilyar na boses.
Nung nilingon niya ito, ay nakita niya ulit ang babaeng si Choi Aren. At gaya ng dati ay gusto pa rin itong magpaturo ng paraan ni Juyuk sa paghawak ng espada. Dito ay bahagyang nainis si Juyuk sa taglay nitong kakulitan. Sa kabilang banda, sa loob ng malaking dormitoryo ng Valhalla, ay pinapakita ang isang tahimik at malaking kwarto na maganda ang pagkakadesenyo, ngunit nabasag ang katahimikan, nang biglang nawasak ang lampara. Pinapakita dito si Rockdale Ventry na namumula sa galit, hindi niya matanggap ang ginawang pagpapahiya ni Juyuk sa kanya. Tinawag niya ang kanyang tagasunod na si Yuria, at sinabi na kuntikin nito si Desera, ang taong gagawa ng iuutos niya. Nawala sa sarili ang babae, at hindi ito kaagad nakasagot kay Rockdale. Tinawag niya ulit ang babae, ngunit nang hindi pa rin ito nakakasagot ay nilapitan niya ito. Hinawakan ito ang buhok ng babae at walang awa niya itong isinubsob sa sahig. Sinabi din nito sa babae, nasabihan si Desera, na gusto niyang makausap ang anak ng Rice family, na nag-aaral sa Valhalla. Sa kabilang banda, pagkabalik ni Juyuk sa dormitoryo, ay kaagad itong nag-concentrate, at sinubukang makahugot ng mahika mula sa kanyang katawan, ngunit kahit anong pilit niya, ay wala pa rin siyang nakukuha rito. Kaya si Juyuk ay napabuntong hininga na lang dahil sa pagkadismaya. Dito ay sumagi sa kanyang isipan ang mga nangyari kanina pagkalabas niya ng paaralan, kung saan tinanggihan niya ulit si Choi Aren sa gusto nitong mangyari, ngunit nung naglakad na siya pauwi ng dormitoryo, ay napansin niyang sumusunod sa kanya si Aren. Tumigil si Juyuk sa paglalakad, at hinarap niya si Aren, at tinanong kung hanggang saan ba nito planong sundan si Juyuk. Nag-isip si Juyuk ng paraan upang mapaalis niya si Aren. Sinabi niya na kapalit ng 10 million won, ay tuturuan niya ito ng kanyang teknik. Ang buong akala niya, ay sigurado hindi makakayang bayaran ni Aren ang halaga, at titigil na ito sa pangungulit sa kanya. Ngunit nang akmang tatalikod na si Juyuk, ay hiningi ni Aren ang kanyang cellphone, hindi alam ni Juyuk ang planong gawin ni Aren, pero ibinigay pa rin niya ito. Maya-maya lang ay sinabi ni Aren, na mas madali niyang maipapasa kay Juyuk ang pera sa ganitong paraan. Hindi inaasahan ni Juyuk na seryoso si Aren, na kahit magbayad ito ng ganun kalaking halaga, ay gagawin niya ito para lang maturuan ni Juyuk. Hindi makapaniwala si Juyuk nung makita niya ang abiso na nasa kanyang cellphone, tinatanong siya nito kung tatanggapin ba niya, ang pinasa sa kanya na 100 million won. Dito ay nagtanong si Aren kay Juyuk kung handa na ba itong turuan siya, ng estilo nito sa paghawak ng espada. Ngunit ngumiti lang si Juyuk, at sinabing nagbibiro lang siya, at sabay pindot sa cellphone upang kansilahin ang padala ni Aren. Habang iniisip ni Juyuk ang mga nangyari na iyon, ay hindi niya akalain na kahit 100 milyong won ay handang ibigay ni Aren para lang maturuan niya. Naisip din niya na kung tuturuan nga niya si Aren, ay hindi naman niya kinakailangan ituro ang lahat ng kanyang nalalaman, nang hinayang siya sa pera, pero sinabi niya sa kanyang sarili, na pera lang naman iyon, at kung mahanap lang niya ang bagay na nasa isip niya, ay sigurado hindi na niya kailangan mag-alala pa. Tumayo si Juyuk at nagbihis, nagsuot siya ng jacket at may dalang pala sa likod, at umalis upang hanapin ang kanyang nakatagong vault. Sa gitna ng kabundukan ng Valhalla, dahan-dahang naglalakad si Juyuk, sa isip niya, bago pa siya pumunta ng Valhalla ay sinubukan niyang hanapin ang mga palatandaan, ngunit halos lahat sa mga ito ay nasira na, pagkaraan ng 300 taon. Base sa ginawa niyang pagsisiyasat, ay mayroon pa dapat na 4 na mga palatandaan, pero kutob niya ay 3 na lang ang naiiwan. Isa lang ang sigurado siya, na ang mga ito ay matatagpuan niya sa kabundukan ng Valhalla. Dito ay tumigil si Juyuk sa paglalakad, at tinanggal ang suot niyang talukbong, at nag-concentrate. Para matukoy ang kinaroroonan ng mga vault, ay kailangan maramdaman niya ang mga palatandaan na nilagay niya, gamit ang kanyang katiting na mahika. Sa di kalayuan, ay may biglang naramdaman si Juyuk. Alam niya na ito ang isa sa mga palatandaan na nilagay niya, 300 taon na ang nakakaraan. Agad niyang pinuntahan ang lugar, at nagsimulang maghukay. Hindi pa malalim ang hukay, ay ramdam na niya ang pagod sa kanyang katawan. Naisip niya na kung alam lang niya na mahihirapan siya sa paghuhakay, ay hindi na dapat niya nilaliman ang pagbaon nito. Kung hindi lang dahil sa pagsulpot ng Tower of Destruction 300 taon na ang nakakalipas, ay hindi niya kailangan gawin ang mga ito, nang dahil sa kaguluhan, ay wala siyang mataguan ng kanyang yaman, kaya gumawa siya ng mga vault at nilagay niya sa mga ito ang kanyang kayamanan.
Madaling araw na nang mahukay niya ang halos singtaas ng tao na lalim, dito ay natagpuan din niya ang bagay na kanyang hinahanap, ang pinto ng vault. Hinanap niya ang pasukan ng susi, alam niya na hindi kaya ng ordinaryong susi na buksan ang pinto na ito, dahil ang susi nito ay gawa mismo sa kanyang mana. Nag-concentrate si Juyuk para ipunin ang kanyang katiting na mana, upang mabuo ang susi na magbubukas sa pintuan. Nang mabuo ang susi ay kaagad niya itong ipinasok, at bahagyang napangiti nung sumakto ang susi na kanyang ginawa. Binuksan niya ang pinto, at pumasok ang sinag na nanggagaling sa labas, na nagpaliwanag sa loob ng vault. Dahan-dahang ibinaba ni Juyuk ang kanyang katawan sa butas, at tumalon sa loob ng vault. Pagkalapag ay napangiti siya sa kanyang nakikita. Dahil nandun pa, ang gabundok na yaman at kagamitan na kanyang iniwan.